Kulay po ng katauhan ni Miriam Defensor Santiago ang kanyang buhay sa serbisyo publiko. Mula sa pagiging judge, kalihim, senadora, tumatak ang husay ni Miriam. Ang hindi madalas nakikita ng publiko, ang kanyang pagiging isang mapagmahal na ina. Magbalik tanaw po tayo sa makukulay na yugto sa buhay ni Senadora Miriam Santiago sa pagtutok na ito ni Maki Pulido. Grandma, my head is flat. Kitang-kita pa ang sigla ni Senadora Miriam Defensor Santiago habang nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Kuha ito noong Abril, kasabay ng pagiging abala ng senadora sa pangangampanya ng tumakbo sa pagkapangulo sa eleksyon. Salamat po, Senadora. Natunghayan din ang palaban pa ring senadora noong unang presidential debates. I was at the height of cancer stage 4. Stage 4 is the last stage. Nag-aantay ako mamatay. Hindi ako pinatay ng guardian angel ko eh. Ang nooy kandidato pa lamang na si Rodrigo Duterte, todo asikaso at close na close pa sa katunggali niyang senadora. July 2014 nang inanunsyo ng senadora na may cancer siya. Allow me to introduce myself to you as the only senator who has been diagnosed with lung cancer. Pero tuloy sa pakikibaka ang 70 taong gulang na senadora. Ipinanganak noong 1945 si Santiago, tubong Iloilo City at nagtapos ng magna cum laude sa University of the Philippines sa kursong Bachelor of Arts in Political Science at nag-aral din ng law sa UP at postgraduate studies sa iba't ibang prestigyosong universidad abroad. Mr. Senate President, with your indulgence. Nagsilbi bilang senadora mula noong 1995, kilalang palaban. I have no fear. I eat death threats for breakfast. Hit me with death threats. I love them. They add spice to my life. Bago pa siya maging senadora, naging guro, judge at legal consultant siya. At namuno sa Department of Agrarian Reform at Bureau of Immigration. Your right to remain silent. If you insist on saying something, it might be used against you in your deportation proceeding. Dahil sa kanyang pagiging astig at asintado, minsan na siyang tinawag na Iron Lady of Asia. Pero bukod dyan, usap-usapan din noon ang kanyang long legs. This is a totally decent undertaking and I did not contemplate coming here in my bathing suit. I will run for president or I will die in the attempt. 1992 nang unang kumandidato sa pagkapangulo si Defensor Santiago. Sabi nila, ang lakas naman ng loob ni Miriam tumakbo. Wala naman siyang pera, wala naman siyang makinaryang pandaraya. Yan ang mga talagang walang konsyensya. Pero hindi siya pinalad noon. Muli siyang sumubok noong 1998 presidential elections kung saan dala niya ang pait ng pagkabigo ng nakaraan niyang kampanya. Dadagdagan ko ang mukha niya at pagawasan ko ang tabako niya at sasabihin ko sa kanya, ikaw na mandaraya ka, sinaktan mo ang puso ko. Ngunit muli, nabigo siya. Hindi man naging pangulo, naging malaking impluwensya sa politika ng bansa si Miriam sa nakalipas na mga dekada. Noong impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada, isa si Miriam sa mga senador na bumoto laban sa pagbubukas ng kontrobersyal na second envelope na naglalaman ng umunoy ebidensya laban kay Estrada. Sinasabing ito ang naging mitsa ng kilos protestang nagpatalsik kay ERAP sa tinaguriang EDSA 2 noong January 2001. Ilang buwan lang ang nakalipas, si Miriam kasama rin sa mga kumilos sa tinagurian namang EDSA 3 na nagbalak maibalik sa pwesto si ERAP. I said that if he is arrested, I would jump out of the plane without a parachute. I lied. Si Miriam kabilang din sa mga bumoto kontra sa impeachment ng nooy Chief Justice Renato Corona. I request the Secretariat should record in our journal that I said, wah! Isa rin siya sa pinakaaktibong mambabatas na nakapagpasa ng mahigit 1,000 panukalang batas at resolusyon. Sa labas ng serbisyo publiko, isang asawa, ina sa kanyang mga anak, ang dating senadora.
Noong 2003, trahedya ang dumalaw sa buhay ng senadora sa pagkamatay ng kanyang anak na si Alexander. I want to talk about my child. Pagdating nga sa kanyang pamilya, ang tigasing senadora lumalambot daw. Ang secret namin, hindi pa niya natatapos sabihin, payag na ako. Lalo sa piling ng kanyang mga apo at dalawa niyang adopted daughters. Sa katatapos ngang eleksyon, isa siya sa 5 tumakbo sa pagkapangulo. Giit niya noon na pagtagumpayan na niya ang laban sa sakit na cancer. Pero kapansin-pansin, parati siyang inaalalayan sa kampanya. Pero hanggang sa huli, ang senadora palaban. I will never stop. I will not quit. I will never surrender. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.